Mocha Collector Agent, nag-home visit at naghatak daw ng gamit. Ewan ko kung itong kwentong ito sa post ay legit. Pero bago ang lahat, bago natin talakayan kung ano ba yung mga legal na paraan para kung paano nyo haharapin kung sakali mangyari sa inyo yung nabanggit ko, bibigyan ko kayo ng mga advice sa gagawin nyo. No? Pero bago ang lahat, mga kadyani, maglalambing po muna ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, yung malaking tulong din po ang inyong pag-like. Malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell para sa mga latest updates sa ating mga online lending apps na usapin. At disclaimer po, no? Hindi rin po ako attorney, kagaya sinasabi lagi ni Boss Rai, no? Parehas kami no, kay attorney. At hindi rin po ako nagpo-promote ng mga ola. Hindi po ako nang hikayat na mga mangutang kayo dito sa mga ola. No? Ako po, nire-review po, sinisilip ko po kung ano yung proseso ng kanilang pagpapautang at yung proseso ng kanilang paniningin. Para magkaroon po tayo, ako sa inyo, ng tamang expectations kung ano yung mai-share ko na real experience about the certain olas na sinisilip natin at ating sinusubukang applyan at kung ano yung proseso ng kanila at kanilang sistema. Okay na? Ulitin ko, hindi rin po ako attorney, baka mamura ako bigla. Nakita kasi akong post na feeling attorney. So, esensya na, hindi po ako attorney, ulitin ko lang po. Ako po, ito po base lang po sa mga binanggit sa akin ng mga attorney na pinupuntahan natin sa mga ahensya ng gobyerno. Kaya po, ina-apply ko po sa advice nila at ibinibigay ko din po sa inyo na libre yung kanilang mga ibinibigay na pagbibigay ng legal consult sa pagpunta sa mga government agencies para magkaroon kayo ng tamang ideya about sa kung ano yung karapatan nyo bilang isang nagkaroon ng utang sa paraan na legal na kung ano yung dapat nyo gawin. Okay? Medyo humaba tayo. Pero ito sabi, doon sa post, sa isang Facebook page, no? Mga kadyaya, ito sabi niya, pag na-home visit kayo ng agent ni Mocha, dapat igalang nyo yan. Sobrang powerful ng company na yan. Yung kapitbahay nga namin, nagmamakaawa, lumuhod si agent ni Mocha at hinalikan yung paa para hindi hatakin gamit. Hey, Mocha. Disclaimer ulit hindi ko inaan si Mocha. Medyo issue lang talaga siya sa sa OLA victims community na dahil nga siya ay na-revoke last year at ngayon ay nakabalik na at pwede sila mag-operate through online dahil nakabalik sila sa list of recorded online lending platform ng SEC. Okay ha? Nakabalik na po sila, hindi na po sila revoke. Okay? Para maliwanagan lang po kayo. Ngayon, ito yung ginawa. Yung sinabi pala na nag-post na naka-anonymous at medyo nakakaloko lang. No? Alam natin pag naka-anonymous ganito yung post, it's a real agent ng isang lending company. Pero yung mga ganitong post, huwag kayong basta-basta nagpapaniwala. No? Wala pa ako nabalitaan na talagang legit na nag-home visit si Mocha o yung mga collector agent ng Mocha. Wala pa. Ilan-ilan lang talaga yung mga nag-home visit dyan. Si Digito talagang legit na nagpupunta yan. Depende rin sa mga utang ninyo at sa mga locations ninyo. Ulitin ko, okay ha? Yun lang po yung makilala ko talaga. Si Digito, si Bilis, Cashalo, Cash Express, then, di ba? Meron may mga ilan-ilan pa. Pero ilan-ilan lang talaga yung mga nag-home visit. Pero si Mocha, wala pa akong narinig. Ngayon, ito yung sabi kasi, no? Yung kapitbahay daw nila, nagmakaawa, lumuhod sa agent daw ni Mocha at hinalikan yung paa para hindi hatakin ng gamit. Unang-una, pagpunta po sa bahay ng mga collector agent o ng mga collection agents, no? Wala naman pong batas na sinasabing bawal maningil at pumunta sa bahay. As long as they do the legal o yung due process na tama. Kung pupunta sila sa inyo at nabisit kayo, at kung yun yung tamang paraan, katulad ng pagpunta, tanungin lang kayo kung ano na nangyari, ba't di kayo nakakapaghulog, at tatanging sa inyong dalawa lamang yung usapan, at walang halong pagbabanta, pananakot, at pamamahiya, okay lang naman po yan. Kasi, obligasyon po natin magbayad ng utang. Yes, may problema may karapatan silang maningil. Dahil tayo ay mayroong usapan na nagkautang tayo sa kanila. Diba? Wag natin din ugaliin ng mga kadyani na pagka pinuntahan tayo sa bahay, aminin, pag may maniningil sa atin, nagtatago. Di ba? Ako medyo guilty rin ako sa mga ganyan. Nagtatago ako pagka sa mga taong nakautangan ko. Pero ngayon, in-adjust ko na yung sarili ko na may utang ako eh. Ako yung dapat na makiusap. Ngayon, kung pinuntahan kayo ng mga agent, sa tingin nyo,
okay lang naman yung pagsasalita niya at pakikipag-usap sa inyo at iniwanan kayo ng demand letter, okay lang yun. Pero kung si agent o si collector agent, si collection agent, ay may ginawang hindi kaaya-aya sa inyo, katulad ng etong kapitbahay ninyo, may utang sa amin, hindi nagbabayad, scammer. Diba? May pamamahiya, estapador, hindi marunong magbayad sa company namin. Then, may violation na sila doon sa unfair debt collection practices. Tandaan nyo, hindi pwedeng basta-basta ipapahiya kayo o ibubulgar sa ibang tao na kayo ay mayroong usapan na ganyan. Tandaan ninyo, yan ay usapan lamang ng lender at ng borrower. Karapatan nyo, kapag ginawa sa inyong ganyan, i-report nyo doon sa company nila. Pag hindi tinugunan, hindi natanggal yung agent, report nyo kay SEC. Pero, ewan ko lang kung ano mangyari, pero i-complain nyo pa rin. And then, tsaka kayo magpa-blatter. As long as kung gusto nyo ipa-blatter dahil may ginawang hindi maganda, may sinabing hindi maganda, pinagbabantaan kayo, pakukulong, scammer, guys like that, mga words na mga against sa pagkatao ninyo, na kayo at kung alam nyo naman sa sarili nyo, talagang nagkaroon talaga kayo ng financial situations na hindi naman natin maiaalis lalo ngayon sa mga ganitong panahon na sobrang mahal ng bilihin at tayo nakakapusan sa pang-araw-araw, di ba? And then, ito yung isa pang medyo na handa ko, no? Hinalikan daw yung para hindi hatakin ng gamit. Tandaan nyo, hindi pwedeng basta-basta kumuha ng gamit kahit legal pa yung, kunwari kahit si bank, no? Si financing o si lending, legit sila. Hindi ka pwedeng basta-basta hatakan ng gamit as long as hindi umaakyat sa conclusion o sa hatol ni judge na umakyat na kayo sa small claims case. Kapag nalaman naman na wala talaga kayo may pangbabayad na salapi o kung anumang paraan para mabayaran yung utang ninyo. Kaya ano kasi yan ang paghatak ng gamit hindi basta-basta papasok. Ngayon, kung pinasok kayo ng agent, kinuha yung TV ninyo nang walang tamang proseso na hindi dumaan sa korte, maling paraan yon. Pwede nyo kasuhan ng qualified theft at trespassing. Lalo na hindi nyo pinayagang pumasok sa bahay ninyo para kunin yung gamit ninyo. Kailangan may court order. Hindi ako, attorney, ulitin ko. Yung legit lang na paraan. Hintayin nyo kung ano yung sasabihin na wala pang bayad, kunin yung gamit na pwedeng ibenta para may pambayad doon sa lending company. Yun lang po yun. Then, kung ano yung sinabi, yun ang susundin. Kasi kung walang papel, walang court order, bawal gumalaw. Bawal kumuha ng kahit ng gamit ninyo. Ngayon, kung kayo naman may pambabayad na masasahod ninyo, it depends. Kung papayag sila na maging installment ulit, kasi ako naranasan ko yung ganyan, na may pumunta sa akin na isang collection agent, at hindi ko kayang bayaran ng buo, at nakipag-usap ako, nakipag-dialogo ako for the settlement na hindi ko kayang ibigay ng buo. Monthly, pwede kong ibigay ulit yung napagkasunduan namin nung lending company kasi nasa collection agent na ako. Kumbaga, yung dating one-time ko, inulit ko lang, sinimulan ko lang ulit-hulugan, ganon. Ngayon, tandaan nyo, huwag kayong basta-basta mananakit ng mga collection agent. Paano ko sinaktan nyo? Na i-body cam, inunahan nyo, nasuntok nyo, di ba? Ngayon, nahiga, may nangyaring masama. Baka imbis na kayo yung lamang, magkaroon pa kayo ng kaso, di ba? Nagkaroon ng hindi magandang kalagayan ng tao, naging critical, di ba? Imbis na malaya kayo at magiging maayos yung buhay ninyo, baka kayo yung maoblo. Mag-ingat din kayo. Huwag tayong basta-basta nagpapadala sa emotion nang hindi tayo nag-iisip. Tandaan nyo ako kasi dati emotionally ako. Pero ngayon, I always think twice, thrice, and millions bago ko gawin yung isang bagay. At napagtanto ko na kapag alam ko na may mali, huwag nga ituloy. Pag-isipan muna ninyo yung mga aksyon na gagawin ninyo once na home visit kayo. Kung alam nyo sa sarili nyo na may ginawa na silang mali sa simula pa lang, itong mga lending company o yung mga online loan apps na umaabuso sa inyo, pwede nyo namang i-report sa mga ahensya ng gobyerno. No? Yun lang po mapapayo ko sa inyo. Kung may malapit kayong presinto, naharas kayo, report, blatter, yun lang po ang magagawa ko at masasabi kong payo sa inyo. Kung ganyan yung nangyari sa inyo, yung mga sinabi ko sa video ko to, yun lang po yung mga sundin ninyo at yun lang po yung gagawin natin legal na basihan para kung sakasakali magka-problema kayo in the future, may panlaban tayo, di ba? So yun, sana nakatulong ang video to. Muli, maglalambing ako na pakipalo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Marami pong salamat sa uulitin.